Welcome back to the tutorial. So, atong session yun is about uh, edits. So, sa ato pag-edit sa data gamit ang Laravel. So, diri sa atong index.php, mag-add ng tag column, pangalan natong action. Then, diri sa td, ato na pong i-add ang isa ka td para same sila og count sa number of columns. Then, diri, mogamit ta og a tag. So, href, ana. Then, pangalan natong edit or small letter na lang edit. Then sa itong href, na-format ang Laravel sa edit. So, na siya itong module name or ang directory ng students slash ang ID slash edit. So, ito lang i-type din students slash ang ID. So, naman tayo ID, no? So, student arrow ID then slash edit. So, atong i-testingan diri atong i-test. So, nakita to na action nga column na mga edit every row. Then, click na to ning result, sa result. So, sakto ang URL 3. So, ikaduha tayo to. So, sakto siya, nire-redirect siya og students to edit. Then, wala pa tayo page. So, mag-create tag page sa edit. So, madali lang kaya since na naman tayo create na page. So, siya i-copy na lang. Then, mag-create tag blade bago. Edit.blade PHP. I-paste lang nato. Dito lang butang drag update student information. Then, every input, butang nato siya value ka edit man. So, i-click sa edit na atong information sa atong i-edit ba display. So, atong value equals double quote. Then, ato lang butang nga na. Then, $student. Then, katong unsa nga mga data. So, ako na isa-isahon. So, diri, student ID. So, student ID. Then, diri pod, si kaduha, the L name. Then, diri, we have the F name. Diri, we have the M name. Then, the last is the address. So, then, submit value. So, method is equal to post. So, try na to. Load page na to. So, i-click na to ang result. So, wala pa na to na-bind ang blade. So, dito sa controller, student controller, i-add na to ang method nga public function edit. Then, we have the parameter nga ID. So, dito na to i-return ang view sa blade. So, sa to siya, edit or update edit.blade.php. So, edit.blade. Di na butag blade. Then, syempre, ipasa na to ang data nga gikuha nimo sa click. So, sa user kali siya diri, diba natay data gipasa din nga 3 dynamic. Na siya 3 dynamic, di ba? So, to siya ipasa diri. So, diri, mayon ta og student equals gamit na to ang model nga student. Then, i-find na to ang ID. Then, napatay kulang kay diri sa tong web, wala pa na to ma-create ang kanisya nga route. So, ito siya i-create nga route. So, ito lang kapyahon ng get students, dayon. Since dynamic man ang ID, ito lang yan, ito siya i-wrap sa curly, then edit. Then, ang method nga tawgon is edit. Then, ito lang pong i-update kamay ang name, student.edit. So, nag-fire nga URL, makita niya ning route. Then, mato siya sa edit nga method. Then, ipasa niya tong number diri sa tunga. Then, sa student controller, i-load niya, pakitaon niya sa database. So, kanina siya diri, equals niya sa select asterisk from students where ID is equal to kanang $ID sa ibabaw. So, man siya equivalent na syntax. Then, if makuha na niya ang student, yan na siyang ipasa sa blade. So, kabalo naman tayo sa pagpasa. So, gamitin na to ang student nga variable. Then, comma, then student. Then, i-try na to. Reload page na to. Kung yan na bang i-load atong blade together sa data itong gipick.
So na error, so view edit not found. So wala daw niya makita ang atong edit since okay, nakita na ako nung wala makita. Wala niya makita kay under ang edit na to sa student. So kailangan tawag student dot edit. Then try na to. So nakita ninyo na ang Quezon City, Potasio, Jose Rizal. So balik ta sa students na to nga main form. I-click atong edit ang Clara Maria. So na-load niya ang Clara Maria. Back na punta. Ano na punta sa De La Cruz. Edit na to. So nakita ninyo ang De La Cruz uguan. So nga na lang.